sa'yo at gumagalang sa krus mo. Nakaligtasan ng mundo. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Ngayong araw, ipinagdiriwang natin ang pagtatampok banal na krus, or sa English, exaltation of the cross. Naalala natin ang pagkakita sa tunay na krus na kung saan si Jesus nagdusa, naghirap at namatay. Pinangungunahan ng ina ng emperador ng Roma na si Constantino. At magandang pagnilayan natin ang krus na ating ipinagdiriwang ngayon. Maraming simbahan nakakuha ng tunay na relic, no? the true cross of Jesus. Sa Santa Cruz, meron din kami doon. Pero maraming simbahan na merong hawak na relic, na tunay na krus. Karamihan sa atin, ayaw natin ng krus. Iniiwasan natin ang krus. Gusto niyo bang magpasa ng krus? Gusto niyo bang meron kayong pasanin na mabigat? Ayaw natin, di ba? Diba't alam natin na ang krus ay ang ating pag-asa sa kabila ng paghihirap na dala nito. Sinasabi nga na ang landas patungo kay Jesus ay landas ng krus. Walang iba. Ang pagsunod at pagpasan at pagyakap sa kanyang krus. Ang krus ang siyang nag-uugnay sa atin kay Kristo at nagbibigay sa atin bilang isang bayan kay Jesus. Kaya ang bawat komunidad, parokya, merong krus. Lahat ng simbahan, pagpasok mo, makikita mo agad ang krus. No, ito ay nagtuturo sa atin na huwag maghinanakit, mawala ng pag-asa. Di dapat tayo panghinaan ng loob sa pagtanggap at pagpasa natin ng krus. Maging anuman ang mga ito. Dapat natin maunawahan, may tatlong katotohanan. Una, ang krus ay hindi pabigat, bagkus ito ay isang pagpapala. No, ang krus ay nagsasabi sa atin na hindi tayo nag-iisa sa ating paghihirap at sa ating mga suliranin. Kaya sa bawat krus natin, naroon ang katawan ni Jesus. Ay ibang simbahan, makapatid natin sa pananampalataya, yung mga Protestant, hindi nila linalagay ang corpus dyan sa krus. Walang katawan dyan sa krus. Diba? Pero sa atin, meron. Makikita mo si Jesus na nakabayubay sa krus. Nagsasabi sa atin na hindi tayo nag-iisa sa paghihirap sa ating mga suliranin. Nariyan si Jesus, naranasan kung ano ang ating pinagdaraanan. Nariyan si Jesus, nakikihati sa ating pagtitiis, nagpapalakas sa atin. Ang krus ay tumutulong sa atin upang kayanin ang ating pagtitiis, sakit at paghihirap ng buong pagmamahal at pag-asa. Sa makatuwid, ang krus ay nagpapabanal sa atin.
isang sagot at pagpapala para sa atin. Binibigkis tayo ng Diyos, kaya sa halip na maging mapaghinanakit, masiraan ng loob o mawalan ng pag-asa, makita nating hinuhubog tayo ng Diyos sa pamamagitan ng mga krus na dumarating at dinadala natin sa araw-araw. Isang tulong upang tayo maging kanyang alagad, tagasunod, na ayon sa kanyang kalooban. Sa ganitong pananaw, ang krus ay hindi isang pabigat, bagkus isang pagpapala. Pangalawa, ang krus ay hindi kahihiyan, bagkus ito ay kaligtasan. No? Bagamat ang krus ay nauna ng paraan ng kalupitan at paghihirap, kapag ikaw ay nagkasala sa panahon ni Jesus, no? Parang kahihiyan, ikaw ipapako sa krus o itatali sa krus. Ang mga pang-araw-araw na krus ay hindi larawan ng ating kahinaan, pagkatalo o kawalan. Ang mga krus sa buhay ay nagpapamalas ng kapangyarihan ng Diyos. Nagbibigay ito sa atin ng ibayong lakas upang kumapit sa Diyos at palagi ang tumawag sa Kanya. Ang pagyakap natin sa krus, pagyakap din natin sa Diyos na makatulong at makapaghihilom sa atin. Kaya kahit kung minsan ay pinanghihinaan tayo ng loob sa ating mga gawain, nananamblay tayo sa ating buhay panalangin, ang krus ni Jesus ang siyang maaari nating kapitan dahil naranasan niya ang bawat nating pinagdaraanan. Nagpakasakit siya para sa ating kapakanan. At sa kanyang kusang pagpapakasakit sa krus, ipinagkaloob niya sa atin ang kaligtasan. Sa makatuwid, ang krus ay hindi nakahihiyan. Bagkus, ito ay isang kaligtasan natin. Na ikatlong huli, ang krus ay hindi hapis, bagkus, lakas. Ang krus ay nagbibigay sa atin ng hapis, di ba? Kaya nga sabi ko sa umpisa, gusto niyo bang magpasad ng krus? Subalit ang ating mga pang-araw-araw na krus, ang siya nagbibigay sa ating lakas upang itaas natin ang ating puso sa Diyos. Karamihan sa Quiapo, kung pumunta ka doon, marami nang nagdarasal dahil marami mga problema. Diba? Kaya doon sila, sabi nila, mabisa daw ang dasal doon sa Quiapo. Kaya pag pumunta ka doon sa Quiapo, ang daming tao dahil may daladalang problema. Pero hindi naman lahat maraming problemang may dala doon. Ang iba bumabalik dahil nagpapasalamat. No? Dahil nalampasan ang kanilang mga suliranin, nabigyan ng lakas. Marami nagpatotoo na dahil sa kanilang paglapit sa Diyos, nabigyan sila ng lakas. Ang krus ay nagbibigay sa atin ng sakit, subalit ang mga ito makakatulong sa atin upang lumago sa kabanalan sa pamamagitan ng pagiging higit na mapagtiwala sa Diyos. Sa makatuwid, ang krus ay hindi lamang nagdudulot ng hapis, bagkus nagbibigay ng lakas. Ito ang ating lakas upang maging pagpatawad tayo, magmahal, at magligtas ng ating kapwa. Na tulad na ginawa at pinakita sa atin ng ating Panginoong Hesus. Nariyan siya nakabayubay sa krus. Ang ating pang-araw-araw na krus ay makakatulong sa ating upang gapiin ang ating mataas na tingin sa sarili, mga pagkakamali upang magapi ang ating mga kasalanan, pagkamakasarili at kahinaan. Sa huli, ang krus ay hindi hapis, kundi lakas. Kaya sana matagpuan din natin ang tunay na kahulugan ng krus. Kung natagpuan ni Elena ang tunay na krus kung saan tayo ay niligtas, sana matagpuan din natin ang tunay na kahalagahan ng krus sa ating buhay. Ito ay isang pagpapala, ito ay isang kaligtasan, at ito ang pinagmumulan ng ating krus. Kaya sa ating pagdiriwang ngayon, sana matagpuan din natin tunay na kahulugan ng krus. Napasad-pasad natin